Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Isang magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok dito sa Impila May Totong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na po. Ngayon po ay 18 sa buwan ng Enero taong 2024. Silipin na po natin ng mga nanggigising na mga headlines. Pinoy Gising. Dagdag presyo sa kape at asin at iba pang bilihin. Aprobado na ng DTI, karneng baka at manok nagmahal. Pagbibilang ng lagda sa People's Initiative para isulong ang charter change, sinimulan na ng COMELEC. Mahigit 2 trilyong piso uutangin ng gobyerno ngayong taon. At 13 milyong Pilipino nga mahihirap o 13 milyong Pilipino mahirap pa rin ayon sa isang survey. At academic calendar posibleng ibalik sa Hunyo hanggang Marso sa 2025. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 2 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo sa Pinoy Gising. Pinoy Gising. Ito po ang bumubungad at gumigising ng bubulabog na detalye ng mga balita po ngayong araw na ito ng Huwebes. Bad news, aprobado na ng Department of Trade and Industry ang, ito na po yung matagal na pong tinatanong na taong bayan. Actually, nung nakaraan pang bare months, ito pong dagdag presyo sa ilang pong mga pangunahing bilihin. Kabilang na po dyan ang dagdag presyo sa asin, pati kape. Ayon sa DTI, 4% ang itinaas ng suggested retail price ng ilang brand ng asin. Nasa 5 sentimos hanggang 2 piso at 25 sentimos ang dagdag presyo sa kada 250 grams at 500 grams o kalating kilo ng iodized salt o iodized rock salt at refined salt. Then ito, bagaman walang dagdag presyo sa 3-in-1, pinayagan naman ang mga manufacturer na bawasan ang timbang nito. Ipinaliwanag ng mga manufacturer na ito'y dahil sa pagmahal ng raw materials. Pinoy Gising. Ay dagdag lamang ho natin yung sa 3-in-1, bukod ho sa binawasan, pinayagan din pala ng DTI na magtaas ng suggested retail price. Binawasan po yung mga ingredients, yung sa kape, at ayon naman po sa ahensya, aprobado na rin po ang dagdag presyo sa 3 sa 13 stock keeping units o product variants po ng kape at 6 sa 19 na SKUs po ng asin. At para po sa asin, ang average price increase po niyan ay nasa 8%. Ambang hinikayat naman ng DTI ang mga consumer na i-report ng mga retailers, distributors at manufacturers na nagbebenta po ng basic necessities and prime commodities na mas mataas pa sa SRP. So sa makatwid, yan po ang sumasalubong po sa atin
yan dagdag presyo po sa mga nabanggit po natin na bilihin. At sinabi rin po ng DTI na kumpleto na din po nila ang assessment at validation ng notifications para po sa price adjustments na inihain po ng ilang manufacturers ng kape at asin. Pinoy Gising! Bukod po dyan, tumaas pa ang presyo ng karneng baka at manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa batay presyo ng Department of Agriculture, nasa 390 pesos ang 390 pesos ang presyo ng kada kilo ng beef rump. Ito po baka kumpara sa 380, tumaas po ng 10 piso kumpara noong nakarang linggo. Abot naman sa 350 pesos ang presyo ng kada kilo ng beef brisket kumpara sa 305. Laki nun ha. Laki ng itinaas kumpara sa 305. So nasa 45 po ang itinaas kumpara naman po noong nakarang linggo. Nasa 150 hanggang 220 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng manok kumpara sa 140 hanggang 220 pesos po ang itinaas. Kumpara po yan noong isang linggo. Bahagya naman bumaba sa 6 pesos sa 30 centimos hanggang 9 pesos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog kumpara sa 7 pesos at 30 centimos hanggang 9 pesos na presyo ng kada piraso noong isang linggo. Pinoy Gising! Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng poultry products o importasyon ng poultry products mula sa California at Ohio sa USA. Ito'y dahil sa bird flu outbreak o highly pathogenic avian influenza na kumakalat sa Asia. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, ipinatupad ang ban sa imported poultry products upang mapigilan makapasok sa Pilipinas ang nasabing virus. Inihayag pa ng DA na bukod tangi ang mga produktong galing sa California at Ohio, Amerika, ang sakop ng ban, batay na rin sa ipinatutupad na panuntunan ng kagawaran. Ipinag-utos din ng kalihim ang suspensyon o pagsuspende sa lahat ng mga sanitary at phytosanitary import clearance para sa poultry products mula sa dalawang nabanggit na lugar. Abang wawasaki naman o posibleng ibalik sa Estados Unidos sa mga poultry products na nauna nang in-import mula sa California at Ohio noong Nobyembre. Magugunit ang pangalawa ang Amerika sa mga bansa na nagsusupply ng poultry products sa Pilipinas kung saan naabot sa 166,000 metric tons o katumbas po yan ng $175 million na naitala noong 2023. Pinoy Gising! Pagday pa rin po sa pagkain, kailangan mabigyan ng kaukulang impormasyon ang mga magsasaka higil sa kailangan dami ng produksyon ng kanilang mga agri-products na ibabagsak sa mga pamilihan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng sa gitna nga ng napaulat na oversupply at overproduction ng mga agri-products, particular po ng ilang uri ng gulay dyan po sa Cordillera. Dapat anyang ipatupad ang data-driven information system sa bawat planting season kung saan mas magiging maayos ang araw-araw na operasyon at hakbang sa pagdedetermina para sa agri-products. Sa ganitong paraan ay may iwasan ang overproduction ng mga gulay hanggang sa mahirap hanggang sa maibenta ang produkto at nauwi na lang sa pagkabulok at ipinamimigay na lamang. Ugday nito, iginit pa ni PBBM na kailangan mabigyan ng mga magsasaka ng technical assistance upang mapagpasyahan kung anong dapat na maitanim sa isa pong partikular na panahon. Pinoy Gising! Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa rice subsidies ng mga sundalo. Sa isinagawang New Year's call sa Malacanang kasama ang Armed Forces of the Philippines at mga opisyal at tauhan ng Department of National Defense, inihayag ni Pangulong Marcos tiniyak ni Pangulong Marcos na may pondo ring inilaan para sa tertiary healthcare sa AFP Medical Center para sa advanced medical services at overall wellness support. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na isinaalang-alang ng pamahalaan
ang kapakanan ng mga sundalo maging ng kanilang pamilya sa itinaas na budget ng DND para sa taong ito. Idinagdag pa ni PBBM na naturang mga hakbang ay patunay lamang ng patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa revised AFP Modernization Program at sa Pension and Gratuity Fund para sa tiyak na financial stability ng mga sundalo at civilian personnel. Pinoy Gising! Kinakailangan naman ng Pilipinas ng 1.3 trillion pesos po ito na investment para makabuo ng mahalagang infrastructure sa sektor ng agrikultura sa mga susunod na taon. Ito ang paniwala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan kanyang binigyang diin ang pangangailangan ng malaking infrastructure projects sa agri-sector upang mapalakas nga ang produksyon lalo ng bigas at mabawasan ang nasasayang ng mga agri-products. Layunin din ito na matiyak ang food security ng bansa sa harap nga po ng mga hamong kakaharapin o posibleng kaharapin dulot nga po ng epekto ng El Nino phenomenon. Ipinalawanag pa ng kalihim na kailangan ng 1.2 trillion pesos sa capital spending sa rice sector. Para sa irigasyon naman, 1.2 million hectares ng mga pananim na palay. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, sinimulan na ng mga lokal na tanggapan ng Commission on Elections ang pagbibilang ng lagda sa People's Initiative para maisulong ang charter change o CHA. Hawak na rin ng poll body ang signature forms para sa People's Initiative o PI mula sa 400 lungsod at bayan sa buong bansa. Kabilang na rito ang Quezon City, Maynila, Mandaue City, Cebu, Quezon Province, Laguna at Iloilo. Kaugnay nito, sa Mandaue City naman umabot na sa 30,000 pirma sa People's Initiative ang natanggap ng poll body sa 27 barangay. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na kanilang isa sa alang-alang ang ito nga pong mga alingas-ngas na may nangyayari umanong bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative. Kanila po yan tututukan upang mamiyandahan nga ang saligang batas. Pinoy Gising! Aminado naman ang COMELEC na wala pa itong anumang reklamo o petisyong natatanggap laban sa isinasagawang pangangalap ng pirma sa pamamagitan ng PI, People's Initiative, para amiyandahan ang saligang batas. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, sakaling makatanggap sila ng reklamo, ang una nilang titignan ay kung may jurisdiksyon ang ahensya. Ang ikalawa niya ay konsiderasyon kung may nalabag bang election laws para mapasailalim sa kanila ang kaso at kung may probable cause para ito isampa sa Regional Trial Court. Nabatid na magsasagawa rin ang COMELEC ng validation sa mga pirma kung totoo ba o buhay pa ba yung pumirma, kung totoong tao sila o kung totoong pangalan yung kanilang ginamit o isinulat sa listahan. Ipinalawanag pa ng opisyal na sakaling hindi election laws ang nalabag, ay maaari naman itong imbestigahan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, ito, kaugnay pa rin po ito sa charter change. Tila na hostage daw ang Senado kaya't napilitang sumunod o napilitan pong pag-aralan ang charter change. Ito ayon kay Senate Minority Leader ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ay matapos ito ang kanyang pananaw, makaraan nga biglang maglunsad ang Senado ng sarili nitong bersyon ng CHA. Sumayaw po sa saliw po ng CHA sa pamamagitan ng inihaing resolusyon na nagsusulog na amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Senador Pimentel, kanyang ikinagulat ang mabilis at biglaang aksyon na ito ng Senado kaugnay si CHA. Maasa naman si Pimentel
na hindi ganito ang naging reaksyon ng mataas na kapulungan dahil tila naging knee-jerk reaction kung saan na-hostage sila sa isang sitwasyon kaya't napilitang magtsatsa. Pinoy Gising! Dapat ang taong bayan ang nasa likod ng PI o People's Initiative para amyenda ng saligang batas at hindi ang mga politiko. Ito naman ang inihayag ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban kaugnay sa isinasagawang PI, People's Initiative, upang maisulong ang Chacha o Charter Change. Iginiit din ni Panganiban na sa desisyon ng Supreme Court sa kasong Lambino versus Commission on Elections noong 2006 ay hindi maaring gamitin ang PI sa major revisions o kung malaki ang kailangang baguhin sa 1987 Constitution. Idinagdag pa ng dating maestrado na walang pagkakataon na maipaliwanag ng husto sa taong bayan ang issue sa pamamagitan ng People's Initiative at hindi kagaya sa Constitutional Convention o CONCON at CONAS o Constitutional Assembly. Pinoy Gising! Samantala sa oras na 16 sandali makalipas ang ikapat ng morning, tanggap po tayo ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Mga ibinaong armas ng NPA na recover na ng militar. Detalye hatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Iba't ibang kalibre ng mga armas at kagamitan ng New People's Army o NPA ang na-recover ng 63rd Infantry Battalion o 63rd IB sa sitio Bagti, Barangay Mabini, Basay, Samar. Sinabi ni 63rd IB Commander Lieutenant Colonel Lucio Hanolino na kanilang natuntun ang ibinaon na mga armas matapos ituro ng isang NPA leader na sumuko na sa gobyerno. Kabilang sa mga nakuha na armas ang 4 na AK-47 rifle, 5 upper receivers ng M16 rifle, 5 mahabang magazine at 2 this-type na magazine ng AK-47. Pinuri ni Lieutenant Colonel Hanolino ang sinseridad at pakikiisa ng ex-NPA leader at ng iba pang surrendery dahil sa malaking tulong na ibinigay para maisakatuparan ang mitiin ng gobyerno na makamit ang tuloy-tuloy na kapayapaan at progreso sa lahat ng komunidad sa bansa. Binigyang pagbati naman ni 8th Infantry Division Commander Major General Camilo Ligayo ang tropa ng 63rd IB dahil sa kanilang matagumpay na operasyon. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may tanong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, 2 Airbus 320 aircraft na inarkila ng Cebu Pacific sa Bulgarian Airline na ginagamit na. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Ginagamit na ng budget airlines na Cebu Pacific ang kanilang 2 inarkilang eroplano buhat sa Bulgarian Airline. Ang 2 Airbus 320 CEO aircraft na nagmula pa ng Bulgaria ay kinailangan na gamitin ng Cebu Pacific upang madagdagan ang mga eroplano sa gumagamit ng mga pasahero o bilang ng mga pasahero sa kanilang mga international at domestic flights. Ang 180-seater na eroplano ay sinimulan na bumiyahe sa Maynila patungo ng Davao at ito rin ay inaasahang gagamitin sa kanilang mga international destination. Paliwanag ni Carmina Romero, ang tagapagsalita ng Cebu Pacific Airlines, ito ay kailangang gawin na umarkila sa ibang airline upang magamit sa kanilang tumataas na bilang ng mga pasahero sa mga domestic at international flights. Tiniyak naman ng Cebu Pacific Airlines na inaasahan nilang magkakaroon pa sila ng karagdagang eroplano upang ma-augment o madagdagan ang kanilang serbisyo na ginagawa sa mga manlalakbay. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Samantala, bagong talagang AFP spokesperson, itinalaga rin bilang bagong commander
ng Media and Civil Affairs Group ng AFP. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Pileño. Opisyal nang nanungkulan bilang bagong commander ng Media and Civil Affairs Group o MCAG ng Armed Forces of the Philippines Civil Relations Service si newly installed AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Humalili si Colonel Padilla kay dating MCAG Commander Major Sinon Pancito III. Ikinasa ang change of command ceremony sa CRS headquarters sa Camp Aguinaldo na pinangunahan ni CRS-AFP Commander Major General Ramon Zagala. Personal na ginawaran ni Major General Zagala si Major Pancito ng Military Merit Medal bilang pagkilala sa kanyang outstanding achievement matapos pamunuan ang MCAG. Hinikayat ni Major General Zagala ang bagong MCAG Commander na ipagpatuloy ang magagandang nagawa ng dati nitong commander at pamunuan sa mas marami pang tagumpay ang kanilang unit. Sabay na pangangasiwaan naman ni Colonel Padilla ang pagiging commander ng MCAG at ang tungkulin din ito bilang AFP spokesperson. Si Colonel Padilla ang kauna-unang babae na naging tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at finalist sa Cybersecurity Woman of 2023. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Pileño. Sa pagkakataon ito, tayo naman po ay tumanggap ng pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Update pa rin po ito sa mga nagbabalik loob na mga dati pong mga miyembro ng rebelding teroristang grupo, mga komunistang grupo. Labi po natin ang detalye ihatid yan ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo dyan sa Ilocos Norte. Isa ang supporter ng communist terrorist group ang nagdesisyon putulin ang ugnayan nito sa grupo. Ang naturang CTG supporter ay kinilala bilang si alias Bentong, 75 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng Lasam, Cagayan. Batay sa pahayag ni Bentong, ay nagsilbi siya bilang food carrier ng grupo mula noong 1998 hanggang 2000. Bukod sa pag-aabot ng mga pagkain at gamot sa grupo, ay dumalo rin ito sa ilang mga pagpupulong sa bulubunduking bahagi ng barangay Minanga Norte sa Lasam, Cagayan. Ang pagbabalik loob nito ay resulta ng pagtutulungan ng PNP Al-Lakapan sa pangunguna ni Police Major Crismar Angelo Casilana, OIC at 3rd Maneuver Force Platoon ng 2nd Provincial Mobile Force Battalion at 203rd ng Regional Mobile Force Battalion 2. Ayon kay Police Colonel Julio Gorospe Jr., Provincial Director, patuloy ang pagdami ng mga nagbabalik loob na mga supporter ng makakaliwang grupo sa mga Cagayan Cups. Inaasahan namin na dadami pa ang katulad ng mga ito lalo na meron na uli ang amnestia at may mga nag-aantay na benepisyo para sa mga ito. Aasahan ng mga ito na susuporta ang Cagayano PNP upang mapakinabangan ng mga ito ang mga programa ng pamahalaan ani ng Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Manong Ronald Idol Cabset Domingo mula po dyan sa Ilocos Norte. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo
po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising sa oras ng ganap pong alas 4:30 ng morning. Taga po tayo ng isa pang report mula pa rin po sa probinsya. Ronda Probinsya. 8 katao arestado sa anti-drug operation sa Camarines Sur, mula Bicolandia, maray na aga. Melvin Machado. Paray na aga Manoy, nasa custody ngayon ng Baho Municipal Police Station ang 8 kataong nahuli sa ginawang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Sagrada na naturang munisipyo na sinasabing drug den. Ang naturang police operation ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Municipal Drug Enforcement Unit sa pagkipagkoordina sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang 8 katao ay kinilala sa mga alias na Ambo, 42 years old, Rodel, 39, Jason, 26 years old, Erickson, 31, Noel, 53 years old, Jeronimo, 49 years old at Ariel, 28 years old, habang nakatakas naman ang isang Raymond. Umaabot sa 28.1 grams ang umano'y shabu na nakumpiska sa mga suspect na nagkakahalagang 191,080 pesos. Inihanda na ang kasong isasampa sa mga naaras ng suspect na ngayon ay nasa custody ng Bahaw Municipal Police Station sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bicolandia sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita. Ito pong kung inyo pong natatanong, ito pong nag-viral sa isa pong, actually hindi lang sa isa, tatlong video po ito ng road rage incident. Humarap na nga po sa Land Transportation Office National Capital Region ang isa pong motoristang 3 beses nang nag-viral sa social media matapos nga pong masangkot sa road rage incident. Una na nga nag-viral sa social media noong December 2023 ang motorista na sinundan pa ho ng isa pang insidente nito pong Enero 4 at muli namang nag-viral nito pong Enero 12. Batay sa initial nga po na investigasyon ng LTO na maharap ang naturang motorista sa obstruction of traffic at improper person to operate a motor vehicle na may maximum penalty na kanselasyon po ng driver's license. Hinikayat naman ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ito nga pong sangkot na driver na sasakyan na, ay grabe naman pala. Pero ito may pahayag po siya, ha. Tinagurian po itong Pinoy Diesel po, ha. Siya po ay i-roll natin yung mga kinasangkutan nito na mga viral video po ng road rage incident. Ha? Ito po yung isa po. Ha? Meron po siya nakaaway po. Ha? Na isa rin pong driver. At away trapiko yan mga katodos. Pero sinasabi po nitong motorista na ito, wala ho siyang pagsisisi sa kanya pong ginawa nga po. Hindi po siya nagsisisi dyan, ano? At grabe, so ang dapat to tanggalan to ng no? Tuluyan na, pagbawalang magmaneho, di ba? Oh, grabe. Meron pang isa dyan. Sige, natin yan. Ito'y bandang Quezon City. Kundi ako bandang Fairview ata ito. Bandang Quezon City. Siya rin po yan. Siya rin po yan. At yung isa pa na kinasangkutan din po niya na iba pa yan. Iba pa yan. Grabe. Sobra. Wala akong pagsisisi itong mama ko na ito sa kanya pong kinasangkutan na insidente. Aabangan po natin, antabayanan po natin kung ano po ang magiging update dyan po sa kaso na yan na kinasangkutan po ng tinaguriang Pinoy Vin Diesel. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, planong umutang ng Pilipinas ng mahigit 2 trilyong piso ngayong taon. Ipinagbigay alam ni Bureau of Treasury Officer in Charge Sharon Almanza kay Finance Secretary Ralph Recto ang nasabing ang uutangin ng pamahalaan na 2.4, meron pang point 2.4 trillion pesos
ngayong 2024. Pagdating nito, 75% o 1.8 trillion pesos dito ay manggagaling sa domestic debt, ano po ito, sa loob po ng Pilipinas. Habang magmumula naman ang 25% po dyan o yung 615 billion pesos ay magmumula po sa international. So yan po, pangutang po muli ang Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isa pang pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Negosyante binaril ng isang hindi nakilalang gunman. Alamin po natin ang detalye mula Calabarzon, ihatid ni Arman Campe. Isang kilalang negosyante sa lalawigan ng Cavite ang binaril ng hindi pa nakilalang gunman kahapon. Subalit sa kasamang palad, ang bala na tumama sa leg nito ay tumagos at nasa pole ang 1 taong gulang na anak na nooy karga ng biktima habang bumibili sa isang fruit stand. Namatay ang bata habang ginagamot sa General Emilio Aguinaldo Hospital sa Tanza, Cavite. Ayon kay Police Colonel Willie Salazar, Tanza Police Chief, ang biktima ng pamamaril ay nakilalang si Marvin Cortez, 47 anyos at isang construction businessman sa bayan ng Tanza, Cavite kung saan naganap ang pamamaril. Base sa investigasyon, dakong ikabulot kalahati ng umaga kahapon, habang bumibili ng prutas si Cortez kasama ang anak na si Baby Loren nang lumapit ang hindi kilalang suspect at mabilis na pinaputukan ng biktima. Tinamaan si Lega negosyante subalit tumagos ang bala at nasa pole ang sanggol na karga-karga nito. Agad na tumakas ang suspect sa kanya sa motorsiklo samantalang mabilis namang naisugod sa ospital ng mag-ama kung saan dead on arrival si Baby Loren at nakaligtas naman si Cortez. Ayon sa pulisya, away sa negosyo ang maaaring motibo sa krimen. Arman Campe mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, aabot sa 6.2 trillion pesos ang ikinakasang National Expenditure Program ng gobyerno para sa susunod na taon. Ito naman ang inihayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman bilang maagang paghahanda at pagpaplano para naman sa susunod na taon, 2025. Ayon kay Secretary Pangandaman, ang pondong hihingin para sa pambansang budget sa 2025 ay mas mataas ng 432 billion pesos mula sa 5.76 trillion pesos ngayong pong taon. Idinagdag pa ng kalihim na ipinadala na ng DBM ang budget call sa lahat ng mga kagawaran ng pamahalaan para sa kanilang funding request sa 2025 noon pang December 27, 2023. Bagaman repasuhin muna ito ng Development Budget Coordination Committee, ipinalawanag ng kalihim na magiging prioridad sa 2025 national budget ang pagtutok sa mga programang pangkalusugan, edukasyon at malalaking infrastructure projects sa ilalim ng Build Better More. Pinoy Gising! Hindi umano otorisado ang pagsama ng pirma ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng ginawang pagdaragdag ng Bicameral Conference Committee sa Unprogrammed Appropriations sa 2024 General Appropriations Act. Aminado si Congressman Bordado na habang nirerepaso nito ang petisyon, isang senior staff ang nagpadala ng e-signature sa tanggapan ni Albay Representative Edsel Lagman nang walang paintulot mula sa kanya. Kaya inakala nito na tahasan nitong sinusuportahan ang petisyon. Mayroon umanong ilang key points na nais ni Bordado na malinawan gaya ng paglalagay ng safeguard sa unprogrammed funds upang matiyak na magagamit ito ng wasto at hindi magiging balakid sa COVID-19 pandemic recovery ng bansa. Maaari niyang kailanganin ang unprogrammed funds upang magtuloy-tuloy ang economic activity sa bansa. Halimbawa umano, sa maaaring paggamitan ng unprogrammed funds ang pagbuhay sa Philippine National Railway South Long Haul Railway Project, isang proyekto na napakahalaga umano sa Bicol Region. Binanggit din ni Bordado ang pangangailangan na gawing moderno ang sektor ng agrikultura na hindi kayang pondohan ng GAA. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, 47% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahihirap
Batay sa survey ng Social Weather Station sa SWS, katumbas yan ng 13 milyong pamilyang may hirap na pamilya sa bansa noong ika-4 na quarter ng taon. Maabot naman sa 20% ng mga pamilya ang nagsabing hindi nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Habang 33% naman ang naniniwala o itinuturing ang kanilang sarili na nasa borderline, medya-medya lang, middle class. Tugtay nito, bumaba naman ng 1% ang bilang ng mga pamilyang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap kumpara sa 48% noong Setyembre ng nakaraang taon. Pinoy Gising! Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga tobacco users nitong mga nakarang taon, pero ibinabala ng World Health Organization na sinusubukan ng mga tobacco companies na balik na rin ang trend na ito. Ayon sa UN Health Agency, 1 sa 5 adults noong 2022 ang naninigarilyo o gumagamit ng iba pang tobacco products kumpara sa 1 sa 3 adult noong taong 2000. Batay sa datos ng WHO, nabatid na bumaba bilang ng mga gumagamit o mga naninigarilyo ng 150 bansa sa pagitan ng taong 2000 hanggang 2030. Batay sa datos, ito po ay ito ay projection. Projection po na ito. Gayunman, habang ang mga rate ng paninigarilyo ay bumababa sa karamihan ng mga bansa, nagbabala naman ang WHO na ang pagkamatay na may kaugnayan po sa paninigarilyo ay inaasang mananatiling mataas sa mga darating na taon. Sa iba pang balita, nakipagkasundo na ang Department of Education sa mga opisyal ng pamahalaan o ng paaralan, guro, mag-aaral at magulang na ibalik ang dati pong school year na simula Hunyo hanggang Marso, simula po sa susunod na taon, 2020, ito po yung 2025. Ito'y bilang bahagi ng unti-unting pagbabalik nga po ng dati pong academic calendar. Kinumpirma ng Alliance of Concerned Teachers na pabor ang mga guro at mga opisyal ng pamahalaan o paaralan na ibalik ang dating academic calendar. Bagaman iiksi ang pahinga ng mga mag-aaral at guro dahil sa adjustment ng panibagong school calendar. Sinabi naman ni ACT Chairman Vladimir Ketwa na ang 60 araw na pahinga ng paaralan para sa school year 2025-2026 ay maaaring paikli ng 15 araw upang magsimula ang klase sa unang linggo ng Hunyo sa school year 2026-2027. Pinoy Gising! At patuloy nga pong pinag-aaralan ng DepEd ang posibilidad na ibalik sa dati pong school calendar na Hunyo hanggang Marso mula po sa susunod na taon. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, Deputy Spokesperson ng DepEd, sang-ayon ng mga guro, magulang at estudyante, mga student leaders, sa kanilang draft na magkaroon ng ilang minor adjustments. Sa ngayon, tinitignan pa niya ng DepEd ang school year 2025-2026 kung maaari nang bumalik sa dating school calendar. Kasi kapag next year ay sinimulan po ang ibalik ho natin sa Hunyo ang school calendar, magiging maikli naman ho ang pahinga. Pero marami pa rin po pwede mangyari. Sa payag naman ng ACT Teachers Dignity Coalition, kailangan maging maingat sa pag-aaral dahil po sa posibleng epekto ng pagbabago ng school calendar. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! Internet voting sa 2025 kabilang sa pinaghahandaan ng COMELEC. Detalye ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Tuloy ang internet voting sa darating na eleksyon sa 2025. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lajanco na ibinalik na kasi ang 14 billion pesos na tinapyas na budget ng COMELEC. Dahil ito inaasahan ni Lajanco na maliban sa internet voting, uusad na rin ang iba pang mga proyektong tulad ng voter education, maging ang capital outlay nila at ang pupunduhang honoraria ng mga miyembro ng Board of Election and Inspector
Legislators at Board of Canvassers. Kasabay nito ang pagtanggi na para sa People's Initiative ang nilaan para sa kanilang pondo, kundi binalik lamang ang dating halagang tinapyas sa nabanggit na paghahanda para sa 2025 national at local elections. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bagay po ng Pinoy Gising. Tanggap po tayo ng isa pang report mula pa rin sa lawas sa Himpilan. Metro Patrol DWIZ Patrol Report. Informal settlers na apektado ng Pasig River Urban Development Project ililipat na sa dalawang resettlement areas. Alamin po natin kung saan yan. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na mabibigyan ng maayos na malilipatang lugar at mga bahay na matitirhan ang mga informal settler na naninirahan sa kabaan ng Pasig River Banks. Sarap na rin ito ng ginagawang rehabilitasyon sa Ilog Pasig at paligid nito sa pamagitan ng Pasig River Urban Development Project. Sinabi ni Pangulong Marcos na nang mapagdesisyonan daw ang proyektong ito, agad niyang inatasan si DHSUD Secretary Jose Rizalino Acusar na siguruhing may maayos na malilipatan ng mga apektadong pamilya. Kaya naman sa panig ni Acusar, sinabi nito na mayroon ng 25 hectares na lupa para sa resettlement area sa Basayco sa Tondo na tatayuan ng halos 60,000 units na pabahay. Sa katunayan daw ay may ginagawa ng paglilinis o cleaning operation sa lugar para masimulan na ang naturang proyekto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa rin pong balita, naku, ito po mainit-init pa rin hong issue. Maya-maya balikan ho natin yung road rage incident. Pero dito ho tayo sa isa pang issue. Ito pong senior citizen at the PWD discount. Iniatras na ng sikat na coffee chain na Starbucks ang paglimita sa nakukuhang 20% discount ng mga senior citizens at persons with disabilities o PWD matapos sa ipag-utos ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasagawa ng investigasyon. Yung nililimitahan ho kasi nila yung discount. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, inamin ni Angela Cole, Operations Director ng Starbucks Philippines, ang naging pagkakamali sa paglimita sa ibinibigay na diskwento kaya't agad nilang ipinatanggal yung maling signage na naipaskil sa mga outlet nito. At nakasaad sa kontrobersyal na signage ng Starbucks na ang diskwento ay ibibigay lamang sa isang food item at isang inumin. Si Speaker Romualdez ang pangunahing may akda ng batas na nagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen at PWD. Isa sa mga reklamong natanggap nito ang paglimita ng Starbucks na maaring bigyan ng 20% discount. Para naman makabawi sa kanilang pagkakamali, ito matindi. Humirit si Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na magbigay ang Rustans Coffee Corporation, ito po yung local licensee ng Starbucks, ng buy one take one sa mga senior citizen at PWD gaya ng pagbibigay ng libreng inumin sa pagbili ng isang croissant. Pinoy Gising! Samantala, nanindigan si Senator Amy Marcos na patuloy na sumusunod ang Senate Committee on Foreign Relations sa One China Policy. Ayon kay Senator Marcos, chairperson ng nasabing komite, kasama ang One China Policy sa ginagarantiyahan ng 1975 Joint Communique na nagkakasundo ang gobyerno ng Pilipinas at China na lutasin ang lahat ng alitan sa pamamagitan ito ng mapayapang paraan. Nanawagan din ang komite ng mababata sa lahat ng bansa na irespeto
ang patakarang ito at magtulungan para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Umaasa rin ang presidential sister na magkakaroon ng mapayapa at masaganang taon sa pagitan ng China at Taiwan. Ang pahayag ng senador ay bilang tugon sa pagbati nga ng kapatid nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna nga ng mga lumutang na publicity matapos manalo sa presidential election ng Taiwan ang anti-China na si Lai Ching-te. Una nang ikinagalit ng China ang pagbati ni Pangulong Marcos kay Lai at binalaan ng Pilipinas na iwasang maglaro ng apoy at makialam sa kanilang internal affairs. Pinoy Gising! Ito sa mga nagtatanong po yung update po doon sa yung pala ang pangalan nito pong viral, mamang nag-viral po sa social media, yung Pinoy Vin Diesel po, si Jessie Vertudazo. Ito, sinasabi ho ni Mang Jessie, hindi ako magsosorry at hindi ako natatakot sa inyo. Yan po ang kanyang paninindigan. Jesus pa naman din ang pangalan nitong si Vertudazo. Ito po yung motorisang sangkot po sa tatlong insidente ng road rage matapos ngang humarap sa LTO NCR office. Binigyang diin ni Mang Jessie na kahit patayin siya sa kalye ay babangon at babangon pa rin siya. At una na nga pong sinuspende ng LTO ang lisensya ni Mang Jessie at car registration na ito pong kanya pong sasakyan na may plaka pong NBX 3269. At binibigyan lamang ito ng hanggang Enero 24 para po makapagsumite ng kanyang notaryadong affidavit. Notarized affidavit. Matatandang nag-viral nga po noong December 2023 si Mang Jessie na sinundan pa ho ng isa pong insidente noong Enero 4 at kamakailan lang nung nito pong Enero 12 nag-viral po ang kanya pong kinasangkutan po na insidente. Ito pa, maidagdag lamang ho natin. Ang ayaw lamang daw ho niya, kasama daw ni Mang Jessie ang Panginoon at tanging, ito ang kanya pong kinakaayawan. Kinakaayawan po niya yung mga walang disiplinadong mga motorista. Kaya po siya ay nag-super saiyan at nag-berserker. Matindi. Nag-ano po ito nag-super saiyan. Matindi si Mang Jessie. Nag-super saiyan sa daan. 3 pong insidente ang kanya pong kinasangkutan. Grabe si Mang Jessie. Matindi yung mga netizen natin, mga nagko-comment. Oo nga naman. Grabe. Super sikat na si Mang Jessie. Good, ayan. Mang Jessie. QC, no? QC. Ang dami. Siguro kailangan paharapin nyo rin yung mga nakaaway ni Mang Jessie. Diba? LTO, ASEC Vigor Mendoza. Pwede rin, pwede nyo paharapin. Hingan nyo ng pahayag. Diba? Alright, at dyan po tayo pansamantalang nagtatapos ngayon pong araw na ito ng Huwebes, ngayon pong Enero 18, 2024. Bago namin kayo bitawan, ito muna, pasadahan muna natin ng isa pong patama quote ngayon pong araw. Madaling kunin ang tiwala ng isang tao, pero mahirap nang ibalik kapag nasira na. Diba? So, it takes more years para po maitaguyod po natin yung tinatawag po natin na tiwala sa isang tao, pero saglit lamang ho yan ang atin pong gugugulin, ilang minuto lang para naman ho natin sirain. Diba? So maigi pong alagaan po natin ang tiwala po. Alagaan po natin ang tiwalang ipinagkakaloob po sa atin ng isang tao. Hindi po yan matutumbasan ng kahit anong halaga. Alright, maraming salamat po pala sa ating mga nakasama sa News Center at sa ating mga suking taga-subaybay. Sina Ramon Abadillo, Nelson Malinaw, Albert Hernandez, si Karen Real, si Annalyn Batukan, Hideyoshi. Magandang umaga po sa inyo at sa mga tumutok po sa atin via YouTube. Opo, ang pangalan po Jessie Vertudazo. Jesus Vertudazo po ang pangalan po ditong nasangkot po sa road rage incident. Sa mga nagtatanong po, opo, QC area po mga katodos. Good morning din po
sina Benjamin Billones, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok. Sina Kuyang Genesis Chavez, Roberto Briones, Annette Alegre Di Mary, Ann Fudalan, Manny Gabriel, Vianatics Community. Good morning din po sa inyo. Alright, at susunod na po ang palatuntunang Arangkada Balita kasama si Miss Judith Estrada Larino. Ito po muli nyo lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.